Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 14, talata 34. Ito po ay tungkol sa asin na walang alat. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala na itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi, kaya't ito'y itatapon na lamang. Makinig ang may pandinig. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan, ang papuri, ang pagsambay para lamang sa Panginoon. Dito makikita natin mga kapatid na sabi doon yung asin ay mabuti, no? Kapag meron pa itong alat. Pero pag nawala na yung alat nito, wala na itong pakinabang, no? Wala na itong kwenta, hindi na ito magagamit sa pinaka-purpose niya, no? So ibig sabihin, nawala na kasi yung purpose ng asin na ito, no? Na magbigay ng alat, magbigay ng lasa sa ating mga niluluto. At dito mga kapatid, alam natin maraming mga factor din, no? Lalo ngayon, siyempre, may mga asin ngayon na hinahaluan dahil hindi na siya pure. Kapag sinearch natin, ginugol natin ano ba yung mga factor, sabi doon pag nababad sa tubig, no, kaya nag-evaporate na yung sodium chloride mga kapatid, so nawala na yung alat nito. Kaya sa impurity, no, maraming hinahalo, at kapag masyadong ma-moist, no, yung lugar, so pwedeng mawala yung alat ng asin. So ibig sabihin, pag nawala na yung alat, talagang hindi mo na ito mapapakinabangan at hindi niya na ma-serve yung purpose niya. So ganoon din sa buhay po natin, no? Bilang tayo ay mananampalataya, at hindi lang mananampalataya, bilang tao, di ba? Yung kabuluhan natin sa mundong ito, mawawalan ng saysay, yung purpose natin sa mundong ito, kapag tayo ay nahaluan, no, ng mga bagay na hindi magaganda. No? Siyempre, kunyari, may mga taong sikat. Diba? Maraming tao na naging popular tungkol sa kanilang mga motivational, no, na mga inspirational na sa pamagitan ng kanilang buhay, di ba? Yung umunlad yung buhay, gumagawa ng mga mabuting bagay, di ba? Kaya nga maraming humanga, bumilib sa kanila. Diba? Sinasabi ng iba, ang bait ng taong ito, mga mabubuting taong ito kasi gumagawa ng mga kawang gawa, di ba? Pero bandang huli, nano na sila, kinain ng sistema, nagumpisa ng yumabang, tapos bandang huli, nalaman na yung kanilang paggawa ng mabuti sa kapwa nila tao, ito ay pakitang tao lamang at ginagawa nilang pagkakakitaan, o kaya pag nasira yung imahen nila, no, na nakita na naglasing, no, nagwala. So dahil dun sa mga hindi magagandang mga bagay na yon, ito yung nakakasira ng kanilang imahen, no? Hanggang bandang huli mga kapatid, hindi na sila tinatangkilik ng mga tao, di ba? Kasi parang nawala yung purpose nila. Imbes na nagbibigay sila ng inspirasyon, nag-expired yung pakiramdam ng mga tao, na dismay yung mga tao, di ba? So imbes na maging kalakasan sila, naging kahinaan, di ba? Imbes kahangaan sila, ngayon ay kinagagalitan, di ba? Ano pa ba? Kasi kuminsan kapag tayo ay nagsisinungaling, no, nawawala rin yung purpose natin, yung halaga natin sa mundo. Kapag ang tao nalaman nila tayo yung mga sinungaling na tao, kasi siyempre, hindi nila alam ngayon ano ba yung totoo sa sinasabi mo at hindi, di ba? Para sa kanila, kahit totoo na yung sinasabi mo, parang nagiging para sa kanila kasinungalingan parang yung sinasabi mo, no? Kaya nga sa isang komedyante, mahirap minsan maging seryoso. Bakit? Kasi hindi nila alam kung seryoso ka ba o nagpapatawa ka pa rin, di ba? Hindi nila alam kung paano sila magre-react yung mga nakikinig. So kapag tayo ay nagsisinungaling, masisira rin no, yung halaga natin. Kasi ang tao medyo alanganin na kung paniniwalaan pa yung sinasabi natin o hindi, 'di ba? Kaya nga kapag may mga sa mga husgado o kaya may mga witnesses, minsan ayun ang ginagawa nila, 'di ba? Sisirain yung credibility ng isang witness para
ipakita na ang taong ito hindi ito credible na maging witness, no? Sisirain yung pagkatao ng isang tao, no? Para siyempre pag witness ka dapat walang bahid. No? Kaya malaga pa rin yung mga kapatid na tayo bilang nasa Panginoon, talagang tayo nakikinig, nananalangin, hinihingi natin yung guidance, yung patnubay ng Diyos na tulungan tayo, no, sa lahat ng ating ginagawa na makita si Kristo sa atin kasi dito sa mundo mga kapatid, napakalaga kasi na kahit yung Bible nagsasabi, 'di ba? Yung mabuting pangalan ay masigit pa ito sa kayamanan. Kasi siyempre kapag ang tao kilala na may kredibilidad at hindi kine-question yung integridad ng isang tao, ay talagang mapapaniwalaan mo, mapagkakatiwalaan mo yung sinasabi niya, 'di ba? Kasi alam mong itong taong to hindi ito sinungaling, no? Ito ay mabuting tao. At siyempre, kapag ang isang tao ay mabuti, mahirap sirain, no? Yung isang taong may integridad. Kasi kahit gawan mo man yan ng issue, gawan mo man yan ng kwento o ng masama, yung katotohanan, yung integridad niya na kapatid, hindi mo yung masisira eh, 'di ba? Yun yun eh. Kasi siyempre, kung totoo ka sa sarili mo, at wala ka namang ginagawang masama, di ba? Una diyan, siyempre makakatulog ka ng mahimbing, makakatulog ka. Ano man yung mga lumabas na mga issue, ano man yung mga lumabas na problema, hindi ka apektado. Kasi bakit? Alam mo, malinis ka eh. Alam mo, hindi ka namang gumagawa ng anomalya, hindi ka namang gumagawa ng hindi tama, di ba? So, mahimbing ang tulog mo, no? Nagkakagulo na yung iba, ikaw panatag din pa rin, di ba? Kasi alam mo, kahit gawan ka man ng kwento, siraan ka man, still yung truth mananaig pa rin eh, 'di ba? Yung katotohanan pa rin, you don't need to defend yourself, no? Kaya nga sabi nga is the truth is like a lion. Let it loose, it will defend itself, 'di ba? Yung katotohanan kasi minsan kapag masyado kang defensive, 'di ba? Magpagkakamalan ka agad na may ginagawa kang hindi maganda, 'di ba? Kasi kung nasa katotohanan ka, kung mabuti naman ginagawa mo, hindi mo naman kailangan i-depensa yung sarili mo eh. Kasi darating talaga ang time mga kapatid, yung mga taong naninira sa iyo, yung mga taong sinisiraan ka, sila mismo mapapaya sa bandang huli. Diba? Hindi kasi nila kayang ikubli yung katotohanan. Hindi na kayang ikubli yung katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasinungalingan. Kasi bandang huli, ano rin sila, matitisod din sila, no? Yung mismong kasinungalingan nila, yun ang sisira po sa kanila. So dito, napakalaga eh. No? Katulad niyan, yung pangalan natin, mahalagang bagay yan. Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kapag yung pananampalataya natin nasira, kasi bakit? Kasi nawawala na yung purity. Kasi bakit? Minsan, alam naman natin na ang pananampalataya kumikilo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Eh kung ngayon yung paglilingkod natin naka-base na lang sa nakikita natin, maglilingkod na lang tayo sa Panginoon kapag maganda yung mga nangyayari sa buhay natin, pag palaging tayo na answer prayer, pag yun na lang yung basihan natin, naka-base na lang tayo sa mga nakikita natin, yung paglilingkod natin naka-base na lang doon, wala na, no? Mawawala na yung halaga ng pananampalataya sa Diyos, di ba? Kapag dumarating ka na sa problema, pini-persecute ka na, may mga bagay ka na parang hindi nakikita na maganda, is bigla ka na lang magbibitiw, bigla ka na lang aalis, anong mangyayari ngayon? Di ba? Kaya nga ang asin siya yung nagpre-preserve no, ng pagkain. Dito naman sa mundo, kaya nga tayong mga mananampalataya, inaasahan tayo na tayo sana yung magiging asin ng mundong ito, no, tayo yung magbibigay muli ng alat, no, yung mag-aayos, magbibigay ng liwanag doon sa kadiliman. Eh kung tayo mismo mga kapatid is mawawalan din ng lasa, no, kasi nga parang tinatamad na isabuhay yung salita ng Diyos. Kasi minsan puro head knowledge na lang. Kasi madali lang naman maging mabuting tao no, kung head knowledge lang, no. Kung sa salita lang, madaling maging mabuting tao. Kung sa salita lang, marami tayong pwedeng magawa, di ba?
kung sa salita lang, no? Pero kung sa totoong buhay, kung iaaktuhan na natin, i-practice na natin yung mga nalalaman natin, doon kasi makikita, doon masusukat mga kapatid, 'di ba? Na tayo ba ay talagang nagiging asin, tayo ba ay nagiging makabuluhan din yung mga sinasabi natin, 'di ba? Kasi minsan kapag naluan na tayo ng kunyasa ng yabang, 'di ba? Siyempre, sino ba naman taong may gusto ng taong mayabang? Siyempre, wala, di ba? Kaya nga yung mayabang, galit din sa kapwa mayabang. Palagi nag-aaway yan. Kasi bakit mga kapatid? Kasi ang iniisip na lang nila mga kapatid, yung mga sarili nila. No? Kung ganun lang, yung magiging ang mangyayari, so wala rin kabuluhan eh. No? Katulad niya, yung pagsiserve sa Panginoon, pagsiserve sa Panginoon, mabuti yan. No? Kung talagang kay Lord tayo nagsiserve, di ba? Hindi tayo nagsiserve para lang sa personal natin na motibo at gusto. Di ba? Kasi minsan mahirap kasi mag-serve sa Panginoon na yung gusto lang nating masunod. Di ba? Pag ganun kasi, kung gusto lang nating magsunod, siyempre sa bawat organisasyon, may mga patakaran yan, no? May mga palutuntunan yan, mga panuntunan yan, na dapat nating sundin. Di ba? Eh kung ayaw nating sumunod, sabihin natin is kasi ito yung gusto ko lang, hindi ang gagawin natin, magtayo na lang tayo ng sarili natin, no? Para tayo na yung masusunod. 'Di ba? So minsan man yung mawawalan ka ng gana. Yan. 'Di ba? Pag ang pagkain ay walang lasa, mawawala talaga gana mo. Meron din sa mga tao minsan 'Di ba? Minsan pag tinutulungan mo yung isang tao tapos hindi naman marunong magpasalamat, mawawalan ka rin ng gana 'Di ba? Kaya yung tinuturuan mo na pero hindi niya pa rin pinapasok doon sa utak niya yung itinuturo mo, isa mawawalan ka rin ng gana, no? Lalo pag yung tinuturuan mo rin parang wala ring gana. 'Di ba? So ma-feel mo naman yung isang tao kung interesado o hindi Katulad niya may doon sa second job ko, meron doon isang housekeeping, tinuruan ko paano mag-operate ng machine, no? Sabi ko sa kanya, mas maganda pa rin yung meron kang alam, no? Kumpara doon sa paglilinis, lahat ng tao marunong maglinis. Pero at least kung meron kang idea kung paano gamitin itong mga machine, at least mo yun, isang pogi points mo yun, no? Parang at least yun ang iaangat mo na sa iba kasi at least ikaw meron kang alam na hindi alam ng iba, di ba? Pero mararamdaman mo pag tinuturuan mo na kung interesado o hindi, no? Minsan oo lang, pero alam mo deep inside Kaya minsan hindi ko na rin talagang tinuturuan kasi masasayang lang di ba? Masasayang lang yung oras ko at alam ko dahil hindi naman interesado, wala ring patutunguhan. So maghanap ka na lang ng mga tao talagang interesado, di ba? At least pag ang tinuturuan mo interesado, ikaw na nagtuturo, mas mas lalo kang nagiging masaya at mas lalo kang nagpupursige na ituro sa kanila yung mga bagay na alam mo. Diba? So, sabi doon yung question, paano mo pa mapapaala? Siyempre, pag nasira tayo sa tao, diba? Pag ang isang bagay, kahit maganda yan, kung hindi mo naman alam kung paano gamitin, masasayang din yung purpose. No? Maganda naman sana yung, kunyari, ano ba ang natin? Kunyari, electric fan, 'di ba? Maganda naman electric fan pag mainit, 'di ba? Pero kung di mo alam paano gamitin yung electric fan, hinawakan mo lang at di mo sinaksak, tapos yung ulo mo yung ganun mo. 'Di ba? Mawawalan ng saysay, no? Kahit ano ka epektibo, no, kung sa mga appliances, no, marami naman tayong pwedeng example So, 'di ba? Kahit anong kahit napakabisa niya, napakaganda ng gamit na yan, pag hindi mo kayang gamitin, mawawalan pa rin ng purpose no? Mabuti yung mga bagay na yan, pero kung hindi naman natin gagamitin sa tama, di ba? Yung posisyon, maganda yan, pero pag di mo ginamit sa tama, di ba? Hindi rin maganda. Yung pera, maganda, mabuti yan, pero kung hindi mo rin gagamitin sa tama, gagamitin mo lang sa luho, hindi rin maganda, 'di ba? Yung katanyagan, kasikatan, yung kayamanan, yung property, mga kapatid, 'di ba? Lahat maganda naman mga bagay na ito Kung gagamitin sa kabutihan, talagang maganda, mabuti talaga 'yan. Pero pag hinaluan na
ng mga personal interest at ginagamit na sa hindi magandang mga bagay, hindi na talaga maganda yon mga kapatid. At lalo na yung okay pa yung gamit minsan, maaayos mo pa eh. Diba? Yung mga appliances, pag nasira mo, pwede mo pang ayusin yan eh. Tapos, pag-aralan mo kung paano gagamitin ito ng tama. Diba? Kasi katulad yung carpet cleaner namin, yung iba, alam lang nila kung paano paandarin. Okay na, no? Pinaandar ng gano'n. Yung problema, wala na palang tubig, pinaandar pa rin, no? Sige pa rin ng bandang uli, dahil wala ng tubig, uminit yung motor, yun, sira. 'Di ba? Hindi kasi pwede yung basta alam mo lang paano paandarin eh. Dapat alam mo rin kung paano gamitin siya ng tama, 'di ba? So hindi lang dapat na alam mo kung paano umandar, no? Paano i-on, paano yung vacuum niya, paano palabasin yung tubig, paano mag-brush yung machine na yon sa carpet. Dapat alam mo kung paano siya gamitin ng tama, 'di ba? So dito, siyempre ang problema doon is paano mo pa may babalik kung wala na yung alat, 'di ba? Ganon din sa mundong ito eh. Pag nasira ka sa mundo, mahirap nang bumangon eh, 'di ba? Kaya tingnan mo, maraming mga sumikat, naging tanyag, pero sa kunting pagkakamali lang, di ba? Nasira. Nasira yung katanyagan. Yung iba, yumaman, na sobra ng kakaplex. Di ba? So ngayon nagtatago na siya ng mga pineplex nila, no? Nagdi-delete na ng mga video nila kasi bakit? Kasi urong move eh, di ba? So yung bagay na gusto sana nilang ipagyabang, yun pa yung ikababagsak nila, no? So ngayon hinahabol sila ngayon ng mga BIR, no? Kaya ng custom, di ba? So makikita niyo mga kapatid, masisira ang lahat ng bagay kapag hindi tayo namuhay yung sa morality na itinuturo ng Diyos. Isa kasi ito na para ma-preserve tayo sa mundong ito eh. Para kung gusto mong maging relevant pa rin, maging may saysay pa rin yung buhay natin sa mundong ito, yung paniniwalaan pa rin tayo ng tao. No, nandun pa kasi dapat yung integridad, palaging iniingatan yan. Huwag tayong magsisinungaling. Isang talaga yan, di ba? O huwag tayong gagawa ng mga bagay na alam nating hindi maganda. No? I-compromise natin yung katotohanan dahil lang, kasi pag tumayo ka sa katotohanan, pag tumayo ka sa tama, marami ka talagang makakalaban. Di ba? Hindi lang naman yung mga taong kaaway mo. Minsan, pag tumayo sa katotohanan, sa totoo, makakalaban mo rin minsan pamilya mo, yung kaibigan mo, yung mga malalapit sa iyo. Magiging kaaway mo yan eh. Di ba? Lalo kung meron din silang ginagawang hindi tama. Pero magiging kakampi mo naman yung mga taong namumuhay ng sa tama. Di ba? Yung mga taong gusto ng kabutihan. Di ba? Yung mga taong gusto nila, hinahanap nila yung tama, yung justice, no? Yung lahat ng kabutihan. So makakasama mo naman itong mga taong ito. So dito mga kapatid, no, simple lang naman yung gusto ipabot ng Diyos sa bawat isa sa atin eh. Ang doon is yung asin mabuti yan. But kapag na-serve mo yung purpose mo, ba? Katulad sa atin, sa mundong ito, kung tayo ay nakakaambag, no, may naitutulong sa community, sa pinagtatrabahuan natin, no, hindi tayo sakit ng ulo ng mga boss natin. Di ba? Tayo ay nagiging asset, hindi liabilities ng company, di ba? Nakaka-encourage tayo ng mga tao, di ba? So malaking bagay 'yun, mga kapatid. Sa paglilingkod, ganun din naman, no? Sa pamagitan ng ating paglilingkod, may mga taong inaabot ng salita ng Diyos, nagbabagong buhay, nagkakaroon ng kaligtasan, at nai-inspired na mag-serve kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Nadadala natin sila sa paglilingkod sa tamang direksyon. Malaking bagay 'yun, mga kapatid, no? Na
nananatili yung asin natin, no? Yung purpose natin, patuloy nating na-serve yung purpose po natin. Kasi sabi din, pag nawala na, mahirap na no? Pag nagkaroon na, bahidan ka na, nandun na yung kasinungalingan sa atin, namuhay na tayo sa kasinungalingan, sa kayabangan, wala nang maniniwala sa atin, no? Sabi ko nga, kapag ang tao ay nagsinungaling na, hindi mo na alam ngayon, ano ba yung totoo sa sinasabi niya o sa ito ba kahit totoo na yung sinasabi, para sa iyo kasi nungalingan pa rin, no? Hindi mo na alam kung ano ba yung totoo o hindi sa sinasabi niya. So mahirap nang ibalik 'yon mga kapatid Yung tiwala, yung paniniwala ng tao, mahirap na 'yun Pero sa atin naman, sa nagsiserve sa Panginoon, habang may buhay, no, meron pa naman tayong chance. Basta hingin natin ng tawad dito sa Panginoon at may mga bagay minsan sa paningin natin napaka-imposible ng bumangon, no? Kasi nawawalan na rin tayo ng pag-asa na parang dahil sa malaking pagkakasala o pagkakamaling nagawa natin sa mundo, talagang mahirapan tayong bumangon. Pero kapag inamin naman natin to sa Panginoon at hiningan natin ng tawad at hiningan natin yung patnubay, nandun talaga sa puso natin na talagang iiwanan natin yon at hindi natin babalikan at nandun na talaga yung totoong pagsisisi at gusto na talaga natin magbago at tanggapin yung Panginoon sa buhay natin. Kahit anong dumi natin, ano man yung nakaraan natin, kaya tayong gamutin, kaya tayong ayusin, kaya tayong linisin ng Panginoon. Yung alat na nawala, unti-unti, Pero siyempre, nandun yung sakripisyo pa rin. No? Kung tayo ay nagkasala, siyempre may consequence yung lahat ng kasalanan na gawa natin. Kailangan nating kaharapin yun, harapin yun. Di ba? Harapin natin na may bababang kalooban, harapin natin yun mga kapatid sa tulong at biyaya ng Panginoon. Di ba? Kasi consequence yun Di ba? May maririnig tayo, no? Ibabalik at ibabalik ng tao yung mga pagkakamali natin. Pero in the end mga kapatid, no, sa biyaya ng Panginoon, maiaayos yung lahat ng bagay, 'di ba? Maibabalik yung mga bagay na nawala sa atin. Kasi kung sa atin lang kakayanan, hindi natin kayang gawin 'yon. Kaya yung question niya, paano maibabalik, mapapanauli yung alat na 'yon? So mahirap talaga para sa isang asin na nawalan ng alat, paano ibalik yung kanyang alat, no? Para maibalik yung kailangan niya ng tulong ng iba. Di ba? So, ganun din Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Di ba? At siyempre, yung mga taong nagmamahal sa atin, yung mga tunay na kaibigan natin, no? Yung mga tunay na kapatid natin sa Panginoon, sila yung tutulong sa atin na maitayo tayong muli. Di ba? At maibalik yung mga bagay na nawala sa atin dahil sa ating pagkakamali na nagawa. No? Kung si Adan at Eva nga, nawala yung relasyon nila sa Panginoon, 'di ba? Nawala yung authority nila, pero naibalik 'yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at sa pamamagitan ng ating pagtanggap at pagsisi sa ating mga kasalanan, na ibalik yung relasyon na 'yon. So, kaya tayo baguhin, kayang ibalik ng Diyos yung alat na nawala sa bawat isa sa atin. So yun lamang mga kapatid, ba? Kahit nga sa mga mag-asawa, di ba, na may kita mo yung mga testimony nila na wala na yung alat ng pag-ibig sa isa't isa. Pero dahil sa Diyos, nagkapatawaran, no? Nagbabalikan, mula nilang mabuting pagsasama, yung kanilang pagmamahalan. So yun lamang mga kapatid, ang nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.